Buo na ang ating cabinet. Saka ba nalagay susi? Ayun, tingnan nyo ha. Ayan, pag nakalock, wala na. Pag nakatanggal, sa may isa siyang although hindi naman talaga safe siya kasi madali lang talaga siyang matanggal kahit na naka-angkla dito. Pero at least kahit paano maghirap pa rin yung kukuha ng bagay-bagay sa'yo, di ba? Ayan. O, di ba? O, di ba? Tapos, ang gulong, ayan, gumugulong-gulong siya. Okay, if you like this kind of video, guys, nagdusa naman kayo paano Lola, please do like, share, and subscribe to your Lola's channel. Hit that notification button just in case may mga bubuuin pa akong DIY na ganito. At kung kayo nasa ibang platform, it will still be your Lola with an H, L-O-L-A-H, Bonglin here saying na sana magtagal, sana matibay. Actually, binala ko pa sana siyang i-coat kanina ng paint, kaya lang nakita ko laminated talaga siya. Kasi nga yung kahoy na ganito, medyo parang may pagkalawanit kasi eco wood ang tawag dito. Anyway, Murayta ko lang naman siya nabili. Ilalagay ko na lang sa description kung saan ko siya nabili just in case o kaya mag-PM na lang kayo sa akin para at least malaman ninyo. Murang-mura lang to, wala pa tong 1K, promise. Ewan ko lang kapag hindi na nakasale. Nakita ko to sa iba sa mga department store na sa 1K plus to eh. 2K pa nga, 2K plus, ganon. But anyway, doon sa binilang ko, wala pa siyang 1K. Alam nyo guys, nagulat ako bigla itong dumating. Kasi kahapon ko lang in-order ito. 24 hours dumating agad at napakabigat niya. Kawawa naman yung delivery rider. Nakayanan talaga ito dalhin. But anyway, cabinet ito guys na galing sa dyan, tignan nyo na lang, ilalagay, ipopost ko na lang sa description ha, pasensya na sa background music kasi nanonood ng Korea drama si ate. So buksan ko muna kaya kasi naku, ayaw may butas. Ito sandali ha. Siyempre, ay nakakahon naman pala. Ganito, buksan ko muna guys kasi mahirap iisa ang kamay ng Lola, alam nyo naman. Tapos set up ko yung camera ha, balikan ko kayo. Eto na, bubuksan na natin. Nag-set up lang ako ng konti ng camera. Naku, medyo, alam nyo, alanganin pa rin yung camera ko, pero bear with me na lang. Pero eto na siya. Tingnan natin yung loob. Mukha naman nabuksan natin. Inspection din naman siguro nila ito. Ba't yun naman? Medyo sunga-sunga pa Lola. Ito sa dali ha. Ang bilis dumating guys. Flash, Diskuday, kahapon ko lang ito in-order. Buti na lang prepared ako. Kung di ka prepared Diskuday. Wada tong, alam nyo, ang mura-murayta nito, pero ang bigat-bigat. Ang mura-murayta lang niya, promise. Grabing murayta siya. Kasi alam niyo yung mga umiiyak na video, doon ko siya klinik. Alam niyo ako sa ako lalagay, dito sa ilalim nito, kasi nag-ano na ako, nagbabagong anyo na ako ng aking mga, Diskuday. Ayan, lumitaw na ang kapalaran. So nakita niyo na ha, kung ano itsura. May gulong naman, ito talaga una kong tinitignan. Ayan may gulong siya. Di ba? Mukhang matibay din naman yung gulong, kaya lang ito tornilyo sa ilalim hindi muna natin yan. Tapos may parang mga puzzle siyang ganito. So ibig sabihin, bubuuhin natin siya. Yung handle nandito, tapos may mga tornilyo, tapos may lock. May lock siya May susi din. Ayan na yung susi. So pwede mong i-lock. Kaya lang isa lang siguro ang nalala kasi isa lang siya Teka ha, tatabi ko. Ngayon, ganito ang gagawin natin. Aaralin ko kung paano buuin. Since wala kasi meron pa siyang screw. Wala siyang instruction manual, be. Paano buuin? Hula-hula na lang, ganun. Hula-hula na lang, be. Kaya talaga, baka nasa ilalim. Ang bigat, be. Hindi ko makayang hindi ko kayang itukwang na ganun. Ang bigat talaga, kailangan talaga unti-untiin ko. Sandali lang ha. Iwahiwalay ko yung mga parts, okay? Guys, meron naman siyang instruction manual, Ito yung mga parts niya. Ayan, kinamakamada ko na. Yung mga ilan siyang parts. Pero parang obvious naman kung para saan. Kasi, kung titignan mo tong instruction manual, nandito naman lahat. Isa-isahin natin ha, pero medyo speedy galore na tayo. Buuin muna natin yung parts by parts. Okay, sandali lang ha. Tingnan natin yung mga available na parts. Yung totoo, ang dami niyang uri ng screws. Pero, ewan ko, medyo kailangan siguro ng skills yung gagawa nito. May skills naman ng Lola. Kaya lang ang dami lang talagang parts. Iba-iba rin yung screws. Tingnan nyo, may ganyan. Ano ba ito? Ba't may ganun? Diba? Ayan tingnan nyo, iba-ibang screws niya. So, hulaan na lang natin kasi wala sa instruction. Meron pala, kaya lang, napakaliit naman Anyway, hulaan ko kung ano mga dapat gamitin. Buuin na natin isa-isa. Naku, nalaglag pa isa. Sana, kumpleto naman yung mga screws niya para hindi tayo mapalpak. Dandanin ko lang buo So, eto na nga, una pa lang bubuin natin yung mga drawer. Siyempre, yung uppermost, etong may butas na ganito, yung may kandaduhan. Tapos, hanapin nyo yung may butas na gano'n, Ito yung mas mahaba, ito yung mas maiksi pa, pinaka-maiksi pala. Tapos, hanapin nyo may butas. Tapos, alam ko, i-connect the dot yan dyan. May something special na tornilyo na dito natin gagamitin para ma-connect yan dyan. Ganun din yung sa kabila, hanapin nyo rin yung may gano'n. Yan, yung may butas. Pero kailangan, huwag ganyan, kasi natural, hindi naman. May groove siya, ayan may groove. Ayan, nakita nyo to. May sasaksak tayo na kahoy dyan May wooden panel dito na manipis lang. Nanggugulo ang aking mga aso. May wooden panel na manipis lang. Kaya, teka sandali, hanapin ko lahat ng parts. Okay guys, nahanap ko na yung mga ibang parts na kakanain ko dito. Unang-una, hanapin nyo yung gantong klaseng tornilyo. Pag nahanap nyo na yan, ibaon nyo na yan dito sa dalawang part na to. Ito. Yan. Pag nabaon nyo na yan, hanapin nyo naman yung ganito Ito. Kasi pag naibaon nyo na to, isasalpak nyo yan dito.
Yan, ganyan. Teka ha, baon ko muna para makita niya. Okay, yan, nakabaon na yung isa. Okay na yan. Isalpak nyo ngayon to, itong may bilog na to, nakita nyo. Isalpak nyo yan dyan. Ganyan. Pero bago nyo yan isalpak dyan, kailangan nakalagay muna ito. Ito. Yan. Ngayon, alam purpose nito, para kumapit ito dito. I-lock nyo muna, ano nyo muna, i-open type nyo lang muna dito. Nakita nyo yung bilog na yon, yung pinakabutas na yon. Kailangan, itong pinakaganto, nandoon sa butas na yan. Ayan, nakita nyo. Ilagay nyo yan sa butas na yan. Ito, hula-hula ko lang din to, ha. Pasensya na, naguhulaan tayo para parehas. Tapos, para pag sinalpak mo yan dyan, ching, nakita nyo. O ngayon, pag-ikot nyo nito, sa kabilata, maglalak yan ngayon. Kasi, teka, ayun, no, so ko ba kasi nailagay? Teka, sadali. Again, o, ayan. Kasi ito lang naman yung pinaka-nakakalitong part, ha. Ito pinaka-blanco na to, yan, ito pinaka-blanco na to, yan, itapat nyo doon sa butas. Kasi nakalimutan ko, tingnan kanina ko paano ikot ang gagawin ko, sorry. Yan, tapat nyo ngayon doon sa pinaka-butas. Iisa kami ng lola, pasensya na. Yan, no. Kasi baon nyo maigi, kasi para sumot talaga siya. Ang hirap, ayan, siguraduhin yung, ayun, no, open siya. Tapos, pag nilagay nyo yan dyan, yan, kakapit yan. Paano na nga ba ulit? Yan, ito ata, pag ito ata. Turn mo para mag-lock siya. Ayan, nag-lock na. O, diba? Ang galing ng lola. So, bubuuin ko muna yung mga ganito. Actually, ito yung mga drawer. Bubuuin ko na since may idea naman na kayo kung paano ko ginawa. Okay? Sandali lang. Ayan, ilagay ko na both side. Tandaan nyo yung pagkakagawa nito, ha? Ngayon, pipili tayo ng kahoy. Itong kahoy na ito ang pinakasahig nito, eh. May bala na kayo mamili kung anong gagawin yung sahig. Kung yung magaspang ba o yung makintab. Ako, I prefer yung makintabang nasa loob. Isa-slide nyo lang, guys, dyan sa pinaka-groove. Guys, tip ko lang sa inyo, kasi yung natural kahoy pa rin ito, kahit na laser ang pinagawa nito or what. Kasi kailangan natin i-shoot yun dun, no? So, piliin nyo, yung talagang fit na fit yung mga guhit na yan. Ayan, no? Itong mga guhit na yan na dadaanan ng kahoy. Kailangan, may pasak natin ng todo talaga tong kahoy na to. Medyo mahirap siya, trinay ko naman doon sa iba, pero kaya naman, ayan o. Ayan. Malaman nyo naman kapag pasak na kasi kailangan sobrang ganito. Pasak ko to ha, tapos pakita ko sa inyo. Hi guys, correction, dapat pala may konting sobra talaga. Kasi pag ilalagay na natin yung pinaka-back part niya, ito ang pinaka-back part niya. Ayan. Ito ang pinaka-back part niya. Hanapin nyo rin yung may groove, ito, yung may groove na yan. Yan ang ilalagay natin. Ito, rekta na, may butas na yan dyan. Ito, tornilyo na lang natin. Kaya lang hindi ko alam, ayan, ganyan siya. Kaya, ang hirap kasi pag iisa ang kamay, pasensya na po. Hindi ko ma-set up din ng ano, ayan, slide nyo na lang. Patong na lang yan dyan. Tapos pwede nyo na itornilyo. So nakabuo na tayo ng isang baitang. So ito yung itsura niya, ayan. So yun yung pinaka-isang drawer. Ito yung may susian eh. So bubuuin ko yung may susian para makita nyo, ha. Itornilyo ko lang ito. Siguro ang gagamitin kong tornilyo dyan, hindi ko alam eh. Alam nyo kasi ito, oh. Ang dami-dami yung klase. So ang ginagawa ko, binibilang ko. At saka tinitignan ko kung ano yung shoot sa kanya. Hindi naman pwedeng yan kasi masyadong maiksi. So humigit ko mulang sa malamang, ganito ang gagamitin ko. So ito tornilyo na natin, ha. Balik ko kaya. Ayan, nabuo na natin yan. Ito yung pinakaibabaw, yung may susian. Lagay natin yung susian. Saktong-sakto malalagay ko na to. Nahil lang ko dito sa instructions. So, ang ginawa ko, inula-hula ko na lang. Hopefully, makatulong sa inyo yung video na to kung kayo magbubuo nito sa bahay nyo, ha. Lagay na natin yung susian. Ang susian ay ito. Kahit isang kami ng lola, go pa rin. Hopefully, sana naintindihan naman ninyo kung paano ko ginawa. Kasi, talagang isa. Tingnan natin yung susian niya, ha. Kung kita nyo, kahit sa susian, iisa kamay. Enjoy lang. At least makabuo tayo ng isa. O, di okay na, di ba? Syempre guys, ang pinaka, ito, yung parang pinaka may kalang na yan. Yan ang pinaka ilalagay natin sa taas. Okay? Kung ano, isusundot lang natin naman ata yan doon. Yan. Tapos may tornilyo to, sigurado ko, promise. Hulaan ko na naman kung anong tornilyo na to. Ang tornilyo nito malamang sa malamang 4 lang. Tama ba? O, ganun nga 4. So, pipili tayo dito ng tornilyo na 4 lang. Kasi, ay, marami. Pwede din naman siguro. Ayan, siguro itong gold na ito. Itong maliit na gold na ito, ayan, ang ilalagay ko. Kasi, mababaw lang naman siya, ha? Mababaw lang. O, lagay ko muna, ha? Ayan, guys, naikabit ko na. Tip ko lang sa inyo, guys. Halimbawa, kakabit nyo to. Dalawa lang muna ikabit nyo. Tapos, huwag nyo muna, o kaya ikabit nyo lahat ng tornilyo. Pero siguraduhin nyo na nasa gitna siya at may space. Tapos, huwag nyo muna higpitan. Higpitan nyo na lang pag nai-align nyo na dito. Kasi mamaya, pag bumaluktot yan, hindi yan sumot doon sa groove na pag susutan niya kapag sinusian na natin siya. Check na natin yung susi niya kung okay siya. Kasi mamaya, mali na ibigay sa atin, eh. Ayan. Okay naman siya. Okay. So, gawa na yung pinaka-upper part, bubuuin ko yung iba. Tapos, balikan ko na lang kayo kapag kabubuuin ko na yung katawan. Kasi same procedure lang naman. Ang pagkakaiba lang naman ito, walang susian yung iba. Okay? Habol ko lang guys, nakalimutan kong ilagay ito. Dito to eh. Para pampa-beauty. Yan, nakalimutan ko ilagay. Eh, sushoot mo lang naman siya kasi babaon mo lang naman siya. Yan, parang ganyan. Ayan, okay na. Ayan, diba? Pampa-beauty lang naman yun. Wala namang problema doon. Okay? Okay guys, kung makatagpo kayo ng hindi shoot yung pinakagapangan ng kahoy na to, kita nyo medyo napukpok ko na nga eh. Dukuwangin nyo lang dito guys, oh, ng screw. Tapos ipersa nyo lang ng ganon bago pukpok nyo doon sa pinakataas. Pwede naman eh. Dito nagawa ko na sa kabila. Kaya lang ang hirap gawin ng isang kamay. Basta dukuwangin nyo, lagay nyo lang dito ng guide bago medyo
ano nyo lang dito sa, ayun, pumasok na. Ayan, pumasok na. Tapos pwede na. Kasi, kailangan minsan talaga pagka, although laser precise yung kanilang ginagamit, di ba? Medyo may palpak pa rin eh. Katulad nito, o, tingnan nyo. Hindi masyadong align. Pero ngayon, pwede ko na siyang i-align kasi naipasok ko na yung pinakakahoy na to. Ayan. Tips lang ha, kasi baka may hirapan kayo. Kasi iba talaga hindi pantay yung pinaka-groove. Yung pinaka-gapangan ng kahoy na to, hindi talaga pantay. Okay? Pang tip guys, kapag ka mag-i-screw kayo, huwag niyo masyadong persahin. Kasi hindi naman siya talaga yung solid wood. Parang eco wood siya, para rin siyang lawanit na makapal yung pagkakagawa sa kanya. So, dali lang naman talaga, napaka-easy lang niyang i-shoot. Yan. Kasi meron naman na siyang mga butas. Huwag niyo lang persahin. Tsaka check niyo kung align. Kasi, ayan minsan talaga hindi align eh. So, kung dalawang kamay, madali ko naman nagagawa. Kaya lang isang kamay ko. Unahin niyo na lang dito sa taas para umalign ka agad yan. Tingnan ako. Ang hirap pag isang kamay eh. But anyway, kaya yan. Ma-i-shoot nyo lang siya doon sa pinakabutas. Dire-diretso naman na siyang babaon. Kaya lang hindi ko makita yung butas dahil alam nyo na, isang kamay lang gamit ko. But yun ang pinaka-clue ko sa inyo, yung pinaka-tip. Mausilip nyo naman dito kung nasaan yung pinaka-butas niya. I-align nyo lang. Ayan, masisilip nyo dyan. Tapos, huwag nyo persahin, ha? Hindi siya dapat yung sobrang higpit. Kailangan saktong-sakto lang. Okay, lastly, syempre kakabit na natin itong pinaka-handle. Ang ganda ng handle niya, ang cute in fairness ha. Syempre, hindi ko mapapakita sa inyo, pero piliin nyo yung ganitong klaseng tornilyo. Oh. Yan, madali lang naman i-shoot naman siya dito. Oh. Ayan, oh. May butas naman na. Tapos, i-shoot nyo lang din kasi meron naman siyang pinaka-butas yan dyan. Oh. Pusa naman siyang magtotornilyo yan dyan. I-shoot nyo lang ng ganyan. Tapos, higpitan nyo lang ng bahagya. And then, done na yung ating mga cabinet, yung ating mga drawer pala. Yan, okay? Ayan, nagawa na natin yung tatlong drawer. Punta naman tayo ngayon sa pinakakatawan niya. Ito yung dalawang gilid, oh. Ayan, diba? Tapos, ito yung dalawang gilid. Ito yung dalawang ibabaw na nandito. Siyempre, yan muna ang bubuuhin natin, di ba? Itong dalawang ibabaw na to, tsaka yung dalawang gilid. Ngayon, tignan natin yung mga mekanismo niya. Ayan, may 4 na butas din. Palagay ko, may butas din to na malaki. Ayun, parang ganun lang din, guys. Oh, nakita nyo? Yan, text na ha. So, siguro, itong, tika ha, double check natin. Hindi kong pa malamang sa malamang, isa dito, ibabaw, isa dito, sa ilalim. Pero, ayan, may butas siyang ganito. So, ibig sabihin, ito yung pinaka... Kasi ano eh, yung ibabaw. Teka, aralin ko ha. Pero malamang sa malamang, ito na yung pang ilalim. Kasi may butas siya. Okay. Hindi, ito siguro malamang ang ilalim nga. Kasi, tornilyuhan. Pero wala kasing butas para sa gulong. Ibig sabihin, ang gulong, mano-mano natin gagawin. Kasi dito wala rin butas para sa gulong. So, ito yung ibabaw. Ito yung pinaka-ibabaw niya. Alam naman nilagay sila ng butas dito sa ibabaw. Ito yung pinaka-ibabaw. So, gawin na natin siya. Gawin natin itong pinaka-ibabaw. Kailangan din natin ng 4 na ganito. Ayan, itong tornilyo na to. Kasi shoot natin dyan, oh. Katulad dun sa pinaka-drawer. So, dito natin lalagay yan. Okay? Balikan ko kayo. Yan guys, oh, na-tornilyo ko na. Tapos ayan, no, the usual. May locking mechanism na naman siya. Yan, shoot mo lang dyan. Itong mga tornilyuhan na to, siguraduhin nyo lang na nasa likod. Kasi, teka ha. Oo, tama, nasa likod yan. Kasi maglalagay din tayo ng baitang dito nagagapangan eh, nung pinaka-drawer eh. At saka yan naman siya oh, imposible naman, pwede rin naman siguro dito. Pero palagay ko, yan ang pinakalikod, ito. Ito yung pinakaharap, itong mga walang masyadong butas. Kasi siya naman yung shoot na shoot. Shoot nyo lang yan dyan, tapos ilock nyo lang din, okay? Correction, ito palang mga may butas na to, itong bilugan na to, nakita nyo, harap yan eh. Itong mga may butas na to, yan pala yung gagapangan ng ating mga drawer. So, kailangan sa harap yan. Guys, yung susunod na step is kailangan ilagay natin to. Oh. Pero ako, ayan, may baitang-baitang siya. Tapos, rekta na, itutornilyo mo na lang, ayan, may butas sa gilid. Kaya lang ako ang gagawin ko, ilalagay ko muna yung sa ibabaw kasi, para at least naka-secured na yung ating ito kasi pinaka-foundation ng pinaka-drawer natin eh. May mga butas na rin naman. Tapos may butas na rin naman to guys. So, ayan o. So, ito tornilyo na lang yan natin. Isi-secure ko na lang muna to kasi nakakatakot guys. Parang medyo bumibigay itong lock na to. Yan. Kapag hindi natin sinicure kagad din dito sa pinakataas. So, tornilyohan ko muna to guys. May mga butas naman. Napakadali na lang yan. Ang tornilyo natin gagamitin dyan, yun pa rin mahaba na silver. Kaya, kuha tayo ng isang sample. Ito guys, sorry. Yan. Ito. Tapos din lang natin ito tornilyo yan. Okay? Tandaan nyo, huwag masyadong persado. Saktuhan nyo lang. Kasi pag pinansa nyo, mabibiak. Ito, kasi eco wood ito. Okay? Ayan, buo na siya. Tandaan nyo guys, itong may tornilyo na to, yan ang pang ilalim. Ha? Itong may tornilyo. Itong nasa ilalim na to, yan ang pang ibabaw. Kaya lang syempre, baliktad muna. Ilalagay ko muna yung iba. Ngayon, ilalagay ko na itong mga baitang. Dito guys, yung mga baitang. Oh. Ayan, may butas naman na dito sa gilid. Ayan. Tapos ito tornilyo na lang din ulit natin ng mahabang screw na silver. Okay? Pagka tornilyo natin ng dalawa, meron pa tayong last procedure itong kahoy na to. Pero madali na lang yan. Yan na, ikabit ko na yung mga baitang. Try natin maglagay ha. Subok lang natin maglagay ng drawer. Ayan. Kaya lang may butas pa sa likod. Ingat, baka sumot. Tapos meron pa tayong isasaksak din eh. Kasi may nakita ko may mga butas pa oh. Nakita nyo? May mga butas eh. So, ang nasa isip ko, baka ito yan eh. Ito oh. Yan. Parang kapangan lang din siya ng drawer para kumbaga stopper. Try nga natin. Naku, kailangan pukpukin. Yan. Maglalagay ako nitong mga to
doon sa mga butas na yan, kabilaan yan. Ayan, may mga butas yun dyan. Ito, kabilaan yan. Kasi ito na lang yung last part na nakita ko bukod sa pakong bakya. Kaya sandali lang, lagay ko muna. Okay? Ayan, ikabit ko na, kaya lang aksidente, di maiiwasan. Nawala ko yung isa, kaya kailangan talaga guys, ang mga parts natin. Kasi dipukpok siya guys eh. Ang pinampukpok ko lang sa kanya yung pinakahawakan ng screwdriver. Wala kasi akong matilyo dito. Lalabas pa ako. Tapos meron pa pala tayong isang parts na dapat ikabit. Ito guys, so alam niyo kung para saan to? Ito yung aangklahan ng pinakalak dito. Kaya lang hindi ko maintindihan, isang butas dito. Ito yung pinaka sa ibabaw eh. Isang butas. Tapos ito dalawang butas. So sundin na lang natin yung dalawang butas. Pakita ko lang sa inyo ngayon kung paano itsura kapag ka yan, ginagamitan. Ano pala yan guys? Stopper. Yun yan o. Shoot nyo siyang ganyan dyan. Tapos bago ganun o. Stopper siya para hindi siya tumuloy-tuloy. Ayan o. Kaya lang nawala ko yung isa. Buti na nandiyan pa yung isa. Ayan o. Tapos dito, stopper din siyang ganyan. Ayan o. Gets nyo? Ayan siya o. Stopper siya. Ngayon, ito na lang ang pinaka last part. At saka itong dalawang ito. Ito, ipupukpok natin yan doon sa may likod. Kasi para hindi gigewang-gewang. Actually, gumigewang-gewang siya eh. Hindi siya steady. Pero pag napukpukan na natin ito sa likod, ipapako natin yan. Ipahuli ko na to ha. Kasi hindi ko naman talaga dapat ilakto. Wala naman akong pitatago ditong, ayan. So dahil ang bigat talaga niya. Kudos doon sa nag-deliver. Yan. Dito natin siya ipapukpok ko. Ngayon, nasa sa inyo na lang yan kung which side yung gusto nyo. Ayan, ganyan siya dyan eh. Ayan o, yan yung isa. Tapos ito yung dalawa. O, saktuhan lang, di ba? So may mga pakong bakya din siyang binigay dito. Ang problema, wala akong martilyo dito, nakakalimutan ko. Pero titihahanap na lang ako. Ayan o, pupukpukin natin siya dyan. Pag pinukpok natin siya dyan, hindi na siya gigewang-gewang. Kasi magiging stable na siya, di ba? Pukpukin ko muna guys ha. And then balikan ko kayo. Basta ganyan ang itsura niyan. Wala naman kasing ibang pwedeng maging itsura kundi ganyan. Okay? Yan guys, naipako ko na. Kaya lang, alam nyo, malambot lang naman tong kahoy na to. So hindi ako kampante dito. O, ayan, nakita nyo yan. Kasi mamaya, pagka eventually lumundo yan, iba kapasukin kasi siya ng ipis or butike. Alam niyo naman yung mga yan, pag namamatay sa mga cabinet natin o sa drawer natin eh, ang babaho. Kaya ang gagawin ko dito is lalagyan ko to ng baggage tape. Yan, para mas okay siya. Then, ang uli ko nilang ilalagay yung pinaka-angkla ng lock at saka yung pinaka-gulong. And then, check natin kung ano nang pinaka-finished product niya. Okay? Yan, may baggage tape na. Just in case lang naman, seal lang naman siya kasi nakakatakot, di ba? Kasi lumulundo siya eh. Yan. Tapos cut na lang natin yung sobra. Pagtapos ito, lalagay ko na yung gulong. Ito pa yung mga tornilyo para sa gulong. Oh. So wala talaga siyang butas. Ikaw talaga lang yung maglalagay ng gulong. Wala siyang yung guide para sa gulong. So alam nyo na, bahala na kayo kung saan nyo gustong ilagay, kung saan nyo gustong i-tornilyo yung gulong. Tandaan nyo ha, dito yan ha, sa may tornilyo na side. Kasi ito pinaka-ibabaw ito eh. Ito ang pinaka-ilalim yung may tornilyo. Diyan nyo rin ilalagay yung gulong. So pagkatapos ito, papakita ko na sa inyo yung finished product. Yung ganito guys, ang pagkalagay ng stopper, hindi pa nga pantay yung akin. Basta palabas yung ganun. Kung nasaan yung bilog, di ba, iisa lang yung butas. Sundan nyo lang yun, kailangan ilagay nyo lang siya sa gitna nun. Tapos ito, ikitornil nyo na itong dalawa. So sakto na to, trinay ko na rin yan, okay na rin yan. Ayan, nakabit ko na. Guys, yung may lock, ilagay nyo sa harap ha. Ito kasi parang pinakalock niya para wag siya gugulong. So, sa harap to, ito nasa harap siya oh. Ayan. Tapos pag ganyan, gugulong siya. Pagka tinapakan yung pababa ng ganon. So dalawa na lang. Okay na ako. Raos na tayo. Dali lang, tapusin ko lang to. Guys, tip ko lang sa inyo, tornilyuhan nyo, pero huwag nyo munang ibabaon. Medyo luwangan nyo lang muna. Pagka nailagay nyo na yung 4 na tornilyo, tsaka nyo na lang tansyahin na sikipan. Kasi para balanse, hindi yung may mahigpit, hindi yung may maluwang. Kasi mamaya madurog yung kahoy kasi nga eco wood lang to. So hindi natin siya pwedeng persa, hindi rin natin siya masyadong pwedeng yung yung sobrang persahin. Ano ba yun? Hindi ka, kasi nadudurog nga siya eh. So dahan-dahan lang, talagang kalmado ka lang, hindi pwedeng sobra-sobra, kailangan tansyahan lang. Okay guys, balikan ko kayo. Pagtapos na nito, buo na. Okay?